Thank you very much, Mr. Justin Bear Manasigan, for inviting me to share my knowledge in this field of mechanical engineering. Um, mag-speak ako sa Tagalog. Why? Dahil language natin ito. Then, di ba nakapagtaka bakit mas magaling sa math, ang mga Hapon, Incheck, Korean, so lahat, no? Lahat ng Asian. Dahil ang Asian is ang lingwahe nila ay pinagyaman nila tulad sa Chinese. Pati ang problem nila is nakasulat sa Chinese. Hindi katulad dito sa Pilipinas, ang problem natin nakasulat sa English. So, problem na, problem pa. Hindi mo maintindihan yung problem. Yun ang napansin ko. Kaya mag-speak ako sa Tagalog. Tsaka, pasensya na, no? Kung may tigyawat ako dito sa noo, medyo awkward sa camera. Ngayon, sagutin ko ang tinatanong ni Mr. Justin Bear, pero gusto niya na short introduction. Okay? I'm Engineer Joshua Malahito, pero sa industry tinatawag akong Sir Josh. So, kaya Sir Josh na lang ang tawag niya sa akin. I'm graduate from Lyceum of the Philippines University, Cavite, as a mechanical engineer. Kami yung second batch ng mechanical engineering doon. Luckily, and by God's will, nakagraduate kami ng 10. Then lahat kaming 10 ay engineers na. Then after I graduated from 2015, dumiretso kagad ako ng board exam para di mawala yung momentum. Yun nga. Malaking pasasalamat ko sa Panginoon. Awa ng Diyos, nakapasa sa board exam. Ito, nakuha ko na yung title na Mechanical Engineer. Yun ang aking background. Okay. Number 1 question. When you were a teenager, what was your first thought when you took mechanical engineering? Ang nasa sa isip ko, Mr. Justin Bear, is gusto ko maging mekaniko. Gusto kong magkalas. Gusto ko magbuo. Pero nagkakamali pala ako nung tinake ko tong course na ito dahil puro mathematics pala. Hate na hate ko ang mathematics. Kaya ang ginawa ko is minahal ko yung course. At nung minahal ko yung course, doon nagsimula ang magagandang bagay. So, yun lang ang sikreto sa buhay, yung mindset natin, no? Kahit ayaw mo, pero ang mindset mo is positive, mahalin mo pa rin. Kaya para maging magandang resulta. Then, number 2, how would you describe yourself as a mechanical engineer? Masaya, challenging, tsaka sarap sa feeling dahil napakataas ng antas ng kursong ito dahil nag-aaral tayo ng energy. Yun pala, I'm currently finishing my master's in TUP Manila as a master's in science, major in energy engineering. Before you started working, what is your expectation about the job and salary? Depende yun sa napag-applyan mo. Nag-apply kasi ako sa non-mechanical engineering field. Kahit ang trabaho ko is hindi related sa mechanical engineer, ang maganda rito is madali kang mapasok. Flexible ka, laging in demand sa lahat ng field, sa lahat ng industry. So that is
one biggest advantage of a mechanical engineer. Sila mismo nalapit sa'yo. Or kung lumapit ka man lang, isang pasa mo lang, interview ka agad. Kulagay, can you discuss the institution or agency where you work as a mechanical engineer? Yun nga, tulad ng sinabi ko sa question number 3. Hindi ako napunta sa mechanical engineering field. Bakit? Dahil dito ako nagtrabaho sa Honda Cars Alabang. Okay? Itong trabaho rito is automotive industry. Sa automotive, dalawa. Isa sa manufacturing, isa sa dealership. Sa dealership ako napunta. Napunta ako dyan dahil ito yung nakita kong opening. Tsaka maganda yung brand Honda. Tsaka sa Alabang siya located. So, nag-apply ako. Awa ng Diyos, natanggap naman. Sabi ko nga, dahil ME tayo, doon tayo matanggap. Ang unang trabaho ko rito is cadet engineer. So, ito ako. Mukhang Christmas party na ito eh. Kaya nakasibilyan na lang ako. Hindi ko na sinuot yung itim na ito. Pansin mo, nakaputi ako dahil sa time na to, ang trabaho ng cadet engineer is to know, alamin ang business, kung paano nag-ooperate. So, may training ako sa workshop, may training ako sa opisina, may training ako sa sales, training ako sa workshop. Dalawa yon, isang mechanical, isang body repair. Napag-trainingan ko lahat yan. Sa customer, maging service advisor, service technician, yan ang training ko. Ito ang training ko nito is sa workshop kasi naka pang workshop uniform ako. So, sabi sa batas, kapag nasa automotive industry ka, hindi ka nagpa-practice ng mechanical engineering unless na nasa manufacturing ka, nasa planta ka ng paggawa ng kotse as facilities engineer or design engineer. So, hindi ako nagpa-practice ng mechanical engineering dito. Dahil ang course na para dito is automotive or automotive technology. Yan. So, dito ako nag-start. Mababa lang ang salary ko dito. Basic salary lang, nasa around 14,000 lang at that time. Tapos, napakababa ng trabaho na to. So, lahat ng utos ng workshop, sinusunod ko. Naranasan ko kasi training lang naman ako rito eh. So, inutusan ako ng inutusan kahit tapo ng basura. Tuwing umaga, nagmamap ako dyan. Ugali kasi magpapito sa workshop. Tsaka, sa lahat ng iutos. Nagtyaga lang ako. Nasa isip ng iba kong kasama na cadet engineer din na sumuko na. So, ako nagpatuloy pa rin. Dahil maganda ang aking experience dito, yung aking mga natutunan, technical. Yung natutunan ko sa technical dito about sa kotse is yun pala yung inaaral natin. Dito ko na-realize na ang buong inaral natin sa engineering sa 5 taon na yon, simula sa machine design hanggang power plant, nasa kotse lahat yun. Air conditioning, combustion, machine elements, nasa kotse lahat yun in a small scale. Okay, so may power generation din ang kotse, di ba? Yun yung alternator. Pinupull charge natin yung battery galing doon sa
na po-produce na rotation ng sasakyan. Diba simple power plant, power generation. Yun. So na-appreciate ko yung mechanical engineering doon. And um, tapos ang second job ko dito sa Toyota Dasma. Dito ako nagtagal talaga. Naka-uniform ako, pero wala na ako sa workshop nito, nasa opisina. Ang maganda rito dito sa Toyota, na-apply ko yung mga pinag-aralan ko sa Honda. Okay, dahil doon nakapasok ako rito sa Toyota. Dahil mahirap pumasok dito sa Toyota, prestigious ito eh. Okay, trabaho ko rito is service advisor. So ako yung nag-a-assist doon sa customer kung ano yung ipapagawa niya sa sasakyan. Ako yung magre-recommend. Gusto niya magpa-service, ito yung i-recommend kong maintenance program. O kung naisira yung sasakyan, gagawa ko ng job order sa technician kung ano yung trouble. Like kapag nakakuha na ng findings yung technician, saka ko ipo-forward sa customer kung anong mga kailangang palitang pyesa. So, yun ang trabaho ko sa Toyota Dasma. May mga times na ginagamit ko yung knowledge ko kung hindi kaya ng technician. Minsan ako nakaka-diagnose eh. Yun ang advantage sa mechanical engineer. Alam natin yung mechanical parts, kung paano gumagana. Alam natin, number 2 pala yun. Ang number 1 is alam mo yung theory. Alam mo yung theory ng combustion. Alam mo kung bakit ang sasakyan pupugak-pugak o ganyan lang takbo ng makina. Kasi alam natin yung combustion eh. Okay. So, yun ang napakaling advantage. Itong posisyon na to, sa ngayon makikita mo is preferably ang mechanical engineer. Pero noong mga time ko, kahit sino pa ito, 10 kami service advisor, 2 lang kami mechanical engineer. So, ang advantage ng mechanical engineer, dali ka matanggap sa trabaho, isang apply ko lang sa Toyota, matanggap ka agad ako. Then, yung knowledge ko sa engineering, na-apply ko pa sa trabaho. Okay. So, yun, no? Naging na ako, customer oriented. So, dito ako nakapagpundar. Ayan. Nakakatuwa ito dahil may tradition sila doon kapag birthday mo, isusurprise ka ng birthday cake at kakantahan ka. Kahit pa paano, di ba? So, remember, hindi pa tayo nagpa-practice ng mechanical engineering dito dahil nasa automotive pa din tayo, nasa dealership din pa tayo. Yung huli kong na-applyan at saka yung aking work ngayon, nag-change career ako sa pagiging teacher. Okay? So, hindi ako nag-trabaho rito, no? This is Bataan Nuclear Power Plant. Nag-field trip lang kami rito. Ito ako. Now, I'm a faculty in Mechanical Engineering sa Emilio Aguinaldo College dito sa Cavite. This is my graduating students. Bago makagraduate sila, tinuro ko dito sa Bataan Nuclear Power Plant. So, ito masaya rito. Nasa batas na kapag nagtuturo ka sa RA 8495, pag nag-faculty ka, you are practicing mechanical engineering. So, magto 2 years na ako rito. 2 years na ako nagpa-practice ng profession ko as a mechanical engineering instructor. Malamang, kaya mo ako nakita dahil napanood mo yung mga pinopost kong video, no? About sa machine elements. So, yan. Ito na yung pinakamasaya kong trabaho. Dahil I'm practicing my profession. Okay, sagutin natin yung next question. Tapos ito sa 4. Number 5. What do you found unique about your career field? Yun nga, tulad na sinabi ko sa iyo kanina, pag mechanical engineer,
madali kang ma-hire kahit saan. Yun ang unique sa atin dahil napaka-demand ng MA tsaka napaka-broad. Kahit saan tayo ipwesto, kahit hindi related sa course natin, makakatanggap tayo. Next, do you find and advise someone like me who's eager to finish this course or blah blah blah? So, dito muna tayo sa who is eager to finish this course. Huwag mo muna isipin yung have a job. Isipin mo kung paano ka gagraduate. I-focus mo yung sarili mo rito o hindi rito sa having a job. Dahil ito, madali lang to, no? Kapag may degree ka na. Okay? So, Mr. Justin Ber Marasigan, ito ang target mo. No? Para maging engineer, Justin Ber Marasigan ka na. So, thank you very much for the interview.